Magandang umaga po sa inyong lahat. May isang kwentong tungkol sa isang ama na laging pinapalahanan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak na magdasal ng Santo Rosario. Ngunit ang problema ay ang ama ay hindi sumasali o nagtataguyod na siya ang manguna sa pagdadasal ng Santo Rosario. He commands his family to pray the Holy Rosary, ngunit hindi siya nakakasama sa pagdarasal. Ang ama ang nagsasabi na magdarasal ng Santo Rosario, ngunit hindi niya nagagawa ito. Sabi nga, his leadership by not living what he preaches. How can we become effective sharers of our faith? Sa pamamagitan ng ating living example of our faith. We also have to be sincere by doing what we preach. Kung ano ang sinasabi natin ay dapat natin gawin o makikita sa ating gawa. Halimbawa, if we want our family to pray the Holy Rosary, dapat tayo mismo ang mangunguna at ito ay ginagawa natin. Anong ibig sabihin nito? Tayo mismo ang dapat manguna sa pagdarasal. Bakit? Because it's through this act of leadership that we would win the respect and cooperation of our family. Kung hindi natin ginagawa ito, aasahan mo ba ang pamilya mo na gagawa nito? Hindi. Dahil ikaw ang nagsasabi, ikaw dapat ang manguna. Sa ating ebanghelyo ngayon, Jesus speaks about leadership by example and servanthood. It seems to be a contradiction. How can a leader to be a servant and at the same time a servant? However, there is no contradiction between these two. They go together like best friends for the simple reason that one cannot exist without the other. Ang mga Pariseo at Eskriba were chastised by Jesus for trumpeting themselves as leader. Pinanalangdakan nila na sila ay mga pinuno. Ngunit, sa pangalan lamang. For they did not walk their talk or serve the people where they're supposed to serve. Tinuturo nila ang kautusan ng Diyos, ngunit hindi nila sinasabuhay. Paano pa kaya tayo, mga simpleng mamamayan o mananampalataya, paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya kung ang nagtuturo sa atin ay hindi natin nakikita sa kanila? They were only good at giving orders, pero wala sa gawa. Mga kapatid,
paano po ninyo ginagamit, especially sa mga parents, ang iyong authority? Authority sa mga anak, sa mga kasambahay, at sa mga kapwa natin na kapaligid sa atin. Pagnilayan po natin ito. Ang tanong, paano natin ina-exercise ang ating authority? Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/HFPRojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.